Okay, magandang umaga po sa ating lahat at ito panibagong vlog na naman tayo at magre-react lang tayo dito sa mga trending na mga balita, especially itong si Senator Ping Lacson. Si Senator Ping Lacson ay medyo nababastos raw siya dito kay Senator Aimee at itong si Senator Marcoleta. Kasi kung maalala po ninyo, itong si Senator Amy Marcos at si Senator Marcoleta ay nakulangan doon sa hearing ng Blue Ribbon Committee, di ba? Ngayon, ah, ipapakita ko sa inyo itong balita na ito kung saan ay sinabi nitong si Lacson ay nababastos raw siya, nagsasalita na siya patungkol sa um, respeto, ganon, ganyan, no? Hindi ko maintindihan itong si Senator Ping Lacson. Concern lamang itong si Senator Marcoleta at si Senator Amy Marcos sa hindi po nagugustuhan nila na para bang papunta na tayo sana sa mastermind, parang hindi talaga umabot. Kasi ang gusto lang naman ni Senator Marcoleta at ni Senator Amy ay mapanagot yung mastermind. At pareho itong mga senador na ito kung ano yung sentimiento ng taong bayan, 'di ba? Ang taong bayan, ang sentimiento ng taong bayan ay talagang makulong, mahuli, maimbestigahan itong mga pinaka-mastermind dyan sa flood control projects na yan na putang inang hanggang ngayon hindi pa nakulong o hindi, wala pang solusyon. Syempre, ang minority, sina Marcoleta at si Senator Amy, nagrereklamo sila, nakukulangan sila sa Blue Ribbon Committee. Mm. Pero itong si Senator Ping Lacson, feeling niya na iinsulto siya, feeling niya binabastos siya. Ewan ko ba kung anong trip nitong Ping Lacson na ito? Ang dami mong alibay, sir. Bakit hindi mo na lang sabihin na takot ka kay Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos? Mamaya ha, pag-usapan natin yan kasi seryosong issue yan. Pangalawa nating pag-uusapan, ang impeachment complaint ni Bongbong Marcos nung i-file nung unang impeachment, 'di ba? Kung maalala natin na nagdududa tayo na itong final na impeachment ay panggulo lamang ito sa constitution on how the procedure will work on the impeachment complaint. Ngayon, ang impeachment na yan ay napasa na raw sa Kamara, sa House of Representatives. Alam naman natin ang galaw na yan. Alam na natin kung ano ang mangyayari na yan. Mamaya pag-usapan natin yan kasi niloloko na naman ang taong bayan dyan. Ako po'y isang DDS na gagamitin ko ang utak ko sa mga ganyang bagay. Okay? Mamaya magre-react tayo dyan ha. At eto pag-usapan rin natin itong statement ni Trililing. Okay? Itong si Trililing ay of course nagpapamedya na naman, nagbida-bida na naman sa media at parang binabanata na naman niya si VP Sara, 'di ba? Ang kalalaking tao pero binabanata niya babae ha si VP Sara. Ewan ko ba kung anong hugot nitong taong ito na galit siya kay VP Sara. Kung anong mga pinagsasabi niya na sabi ko sa sarili ko nung napanood ko yung video dito, mamaya ipapakita ko sa inyo. Sabi ko, may mga pinagsasabi nito. Wala namang naniniwala sa kanya. Ewan ko ba kung bakit yung media, gustong-gusto rin ng media i-pick up yung kanyang mga pinagsasabi na alam naman ng media na pati media ayaw na rin maniwala sa kanya. Mamaya ipapakita ko yan ha. At last but not the least ay
i-update po tayo ni Vice President Inday Sara Duterte, no? Sa kung ano yung sinabi ni former President Duterte nung binisita niya kanina sa kanyang detention sa Hague sa ICC. Okay? So yun po ang ating mga pag-uusapan, guys. Pero bago ang lahat, guys, tulungan niyo po muna akong i-like at saka i-share itong ating video, okay? Para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? Importante 'yan para yung maka-participate yung mga malawakang audience natin, okay? Like, share, like, share, like, share. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, if this is your first time at nagugustuhan nyo ang ating vlogs, paki-subscribe sa Donmar TV, no? Pindutin nyo lang ang subscribe button. Walang bayad 'yan para lagi kayong updated sa mga trending natin na mga balita. Okay? Sige. Importanteng mag-subscribe. Subscribe na lahat sa mga first time. Okay? So, heto na nga. No? Unahin natin itong balita patungkol po dito kay Senator Ping Lacson. Hindi ko maiintindihan itong taong ito kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari dyan sa Blue Ribbon Committee. Okay? Ito. Nababastusan raw siya. Ewan natin sa kanya. Nabastusan si Senador Ping Lacson sa paglalabas ng minorya ng sarili nitong report sa flood control scam. Inunahan pa raw ang Blue Ribbon Committee. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. May mali nga ba sa paglalabas ng minority report? Jiggy, respect begets respect. Yan ang mensahe ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson matapos ngang maglabas ng sariling report ng Senate Minority Bloc kaugnay sa mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa maanumalyang flood control project. Sabi ni Senator Ping, paano raw ba niya rerespetuhin ang isang dokumento na sumisimbolo sa pambabastos hindi lamang sa mga miyembro ng Blue Ribbon kundi sa buong Senado. At ayon nga sa senador, pwede naman daw sanang binalikan na lamang ng mga senador na naglabas ng tinatawag na minority report, yung rules ng Senado. Total, mga veteranong senador naman daw sila. At makikita nila doon yung tamang procedure na ang dapat na gawin, ipa-adopt yung committee report sa plenaryo at hindi basta naglalabas at uunahan pa yung mother committee, which is in this case Blue Ribbon Committee, at ibibigay diretso sa opisina ng Senate President. Nakapanayam din, Jiggy, ng story ko ng 1PH itong si Senator Ping Lacson at narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Na tama yung ginawa niya, ni-refer sa akin. Ngayon, anong gagawin ko doon? Anong disposition? Trust can. May mga bitter Hindi matanggap na hindi na sila nasa majority. They cannot move on. At may Yan ang bintag niya. Ha? Ito raw si Senator Amy at si Senator Marcoleta, mga bitter raw. Yan ang banat niya. Ha? Mga bitter at hindi raw matanggap ni Marcoleta at ni Senator Amy na nasa minority sila. Alam mo, Ping Lacson, no? Ang para kang bata. If ganyan po ang analysis mo na bitter yan si Senator Amy at si Marcoleta, no? Halatang halata ka na kung ano-ano na lang ang irarason mo. Kami, taong bayan, ang nakikita namin kay Amy at ni Marcoleta ay totoong accountability ang gusto nilang mangyari. Magprangkahan tayo dito ha, Ping Lacson, magprangkahan tayo. Ang gusto nilang mangyari, mapanagot yan si Bongbong Marcos at si Romualdez. Na itong si Romualdez makapunta dyan sa Blue Ribbon Committee. Ma-question, matanong sa mga sinasabi ni Guteza. Kung pwede pa lamang si Guteza at itong si Martin Romualdez ay magkaharap sila. Diba? Pero hindi mo kaya. Ang Blue Ribbon Committee mo, walang silbi yan, sa totoo lang. Useless, palpak, kaya sila nadismaya. Pero ikaw, ang tingin mo, bitter, si Marcoleta, bitter si Amy Marcos, ang layo ng mga, mga rason mo, halatang halata na pinagtakpan mo ang mga taong, mga may kasalanan dyan. Bakit ka ba,
Bakit ka ba ganyan? Yan rin ang tanong ng taong bayan sa iyo eh. Oh, 'di ba? Ang hirap sa iyo Ping Lacson is ah, may pinagtakpan ka. Yun ang analysis namin. Yan ang hirap sa iyo. Parang tama ang hinala ng taong bayan na scripted yung Blue Ribbon Committee na yan. 'Di ba? If you are for accountability, no? Dapat transparent tayo. Dapat lahat ng gustong mangyari ng taong bayan, gawin mo. Ano ba ang pulso ng bayan? Na si Martin Romualdez ay mapanagot. Na si Bongbong Marcos ay mapanagot. Dahil ang nagsabi, si Zaldico. Anong sinabi ni Zaldico? May mga mali-maletang natanggap itong mga taong ito. What the President wants, the President gets. Bakit hindi mo unahin yung sinabi ni Zaldico? Bakit hindi mo doon what do you call that one? I-align ang inyong mga investigation. 'Di ba? Useless yung mga invite kanila ni Alcantara dyan, ganun ganyan. Wala, after that one, anong mangyari? Hindi pa rin mapanagot ang mastermind. Kung sasabihin mo naman ng bitter si Marcoleta, bitter si Amy Marcos, wala sa kanila ang problema. Ang problema, ikaw. Nasa iyo ang problema, Ping Lacson. Parang pinipigilan mo ang direksyon kung saan mangyari. Imagine that one, yung Blue Ribbon hearing mo, nung nabanggit yung pangalang Martin Romualdez, biglang natapos yung hearing. 'Di ba? Sino bang hindi magtataka niyan? Meron bang pagkukumpara yung ibang senador dito sa Minority Report at tinakbo ng Blue Ribbon hearing? Yes, Jiggy. Ang sinasabi ng ibang mga senador, for example, sila Senator Amy Marcos, Senator Rodante Marcoleta, hindi nga sila masaya or disappointed nga raw sila dyan sa itinakbo ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Tila bitin na bitin daw sila sa mga direksyon na tinatahak nito. Halos wala raw mga bagong impormasyon. Kasi for example, kay Senator Marcoleta, sabi niya, bakit nag-google ng ilang oras para doon sa mali-maling grade coordinates na ibinigay para sa mga flood control projects? Nung umpisa pa lang daw ng hearing kung saan siya yung chairman, ay nailabas na raw yung puntong iyan. Ganun pa man, si Senator Risa Hontiveros, na bahagi naman ng mayorya, sinasabi niya na satisfied naman siya sa pamamalakad at pagconduct ng public hearing hearing na ginagawa ng Blue Ribbon Committee. Balikan ko lang konti, Jiggy, ha. Ito mismo nga minority report na ito kung saan Satisfied raw itong si Risa Hontiveros sa Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Anong mako-comment ko diyan? Di syempre satisfied itong si Risa Hontiveros. Alam mo ba bakit siya satisfied? Kasi sip-sip yan sa presidente ngayon. Kasi natutuwa yan si Risa Hontiveros na itong administrasyong Marcos ang ginigipit mga Duterte. 'Di ba? Tahimik. Tingnan nyo, tahimik si Risa Hontiveros dyan sa flood control. Saan ba sila ngayon maingay? Maingay sila dito sa impeachment ni BP Sara na 125 million. Diyan sila maingay. Ngayon, sinabihan sila ng taong bayan kasi napahiya sila eh. Bakit ninyo idinidiin ang isang 125 million na flood control, na 125 na million na confidential funds compared to this flood control na halos trilyon-trilyon ang nawawala, bilyon-bilyon ang mga ninakaw ng bawat mga congressman. Bakit tiklop ang kanilang bibig dyan? Bakit
hindi nila doon idinidiin ang kanilang enerhiya sa problemang yan. Bakit nakatutok sila kay VP Sara? Oh, 'di ba? Nabutata sila sa mga taong bayan. Tingnan nyo anong nangyari. Nag-file sila ng plunder, malversation, graft charges against VP Sara, tapos nag-upgrade. Billions daw ang ninakaw ni VP Sara. Kasi hindi na sila pinapansin ng taong bayan. In-upgrade nila. Tingnan nyo doon sa balita. Yung latest vlog ko kanina. Billions na ang paratang nila kay VP Sara. Diba? Ganyan sila kademonyo. Yan si Antonio Trillanes. Demonyo yan eh. Si Hontiveros, demonya yan. At pati yan si Dilima. Kaya ang daming galit na taong bayan sa kanila. Patuloy. Lalaman ng pangalan ng mga politiko, public officials, mga individuals na nadidiin sa flood control scandal. At isa nga sa nabanggit dyan, si dating Speaker Martin Romualdez, habang sinasabi na baseless daw yung pag-link kila Senator Jinggoy Estrada at Senator Chis Escudero dyan sa issue ng flood control scandal dahil nga wala raw sapat na basihan. Pero hindi pa man nababasa ni Senator Risa Hontiveros yung minority report na yan. She's of the same belief, Jiggy, na posible nga raw na meron talagang pananagutan si dating Speaker Romualdez dyan sa issue ng flood control projects at sa mga anomalya nga yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Leadership has greater responsibility talaga. And kaya rin sinimulan at ipinagpapatuloy ng Blue Ribbon ang investigasyong ito. So that principle is shared among all the members and of course the leadership of the committee. Nabanggit yung pangalan nila. So I guess bukas din yung pagkakataon na dumalo sila sa susunod na pagdinig at ibigay yung kanilang panig. After all, dati na siyang inimbita. Jiggy, hanggang ngayon, wala pang pahayag yung dating speaker kaugnay sa nilalaman ng tinatawag na minority report kung saan nadidiin nga ang kanyang pangalan. Bagamat nauna nang sinabi ng kanyang kampo na walang kinalaman yung dating leader ng Kamara dyan sa flood control scam na yan. Samantala, sinisikap din natin na kunin ang pahayag ni Senator Marcoleta na sinasabing nanguna nga dyan sa paglabas niya ang minority. Okay, comment tayo dyan ha, mag-react tayo dyan. Alam nyo, sa totoo lang, no? Kawawa ang taong bayan. Kawawa ang bansang Pilipinas dito. Yang Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson, no? Together with his mga dilawan, para sa akin ha, baliwalain yan ng mga dilawan ang Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Bakit ko ba nasabing kawawa ang Pilipinas? Unang-una, wala na yang wag na kayong umasa, mag-expect na meron pang mapanagot na mga malalaking mga isda dyan. Mahirap na yan. Hanggat mapresidente si VP Sara, saka yan masolve yung issue sa flood control. Sa ngayon, wala. Ang makukulong dyan, mga kontraktor, mga DPWH na mga small-time officials, yun lang ang makukulong dyan. Pero yung mga congressman na mga korakot dyan, na involved, yung mga proponents, yung mga allocables, yung mga insertions, patuloy na patuloy yan kapag si BBM pa ang presidente. Kasi hanggat si BBM ang presidente, yan si Lacson at yan si Tito Soto, takot yan. Kaya nga, wrong move talaga tong yung nagkupdita sila, no, na pinalitan nila si Chis Escudero at si Senator Marcoleta. Wrong move talaga yun. Pinalitan nila yung Blue Ribbon Committee. Talaga sabi ko, if gusto ng Senado ng pagbabago na talagang mapanagot yan si Martin, si F. Eliza, si Sandro Marcos,
ng binanggit ni Zaldico, no? At pati yung Pangulo, gusto nyong mapanagot yan? Sana itong ako, I'm hoping and I'm pray na magbago ang isip ng Senado, no? Na palitan itong si Senate President Tito Soto para mapalitan na rin yan si Ping Lacson bilang Blue Ribbon Committee. Yun na lang ang pag-asa natin. Huwag na tayong magbulahan pa. Okay? Kasi po, malabong-malabo na yan kapag si Ping Lacson ang may hawak dyan sa Blue Ribbon Committee. Ewan ko na lang. Punta tayo sa next. Dito naman tayo sa impeachment laban dito kay BBM na alam naman natin na sobrang scripted ito. Umabot na raw sa kamara. Wow, di ba? Parang umabot na sa kamara tapos ibabasura na ang next niyan, ibabasura na yan sa kamara, di ba? Play. Makinig tayo. Napadala na sa tanggapan ng Speaker sa Kongreso itong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si Marian Enriquez. Marian, ano na ang susunod na proseso dito? Jiggy, base nga dun sa House rules ay may 10 session days yung tanggapan ni House Speaker Bogie D para salang nga sa order of business ng plenaryo itong impeachment. Meron ding 3 session days para naman ma-refer ito sa House Committee on Justice. At kapag na-refer na nga itong reklamo sa komite, wala nang maaaring maghain pa ng panibagong reklamo laban sa Pangulo sa loob ng 1 taon. Sa January 26 nga, Jiggy, magbabalik yung sesyon dito sa Kamara. At nitong Lunes, babalikan lang natin, isinampa nga ni Attorney Andre De Jesus yung impeachment complaint laban kay PBBM na inendorso po ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Kabilang nga doon sa grounds na binanggit sa reklamo ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Kabilang doon sa mga pinag-ugatan niya na yun dahil daw di umano hindi pagdito ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa unprogrammed appropriations sa national budget at yung pagkalulong umano ng Pangulo sa droga at pagsuko ng gobyerno kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Jiggy. At Marian, nabanggit mo kahapon na may isa pang grupo na magsasampa ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Ito ba'y parang pila? Kailangan mo na madala yung unang complaint sa Justice Committee bago payagan yung pangalawa o pwedeng pag-isahin? Jiggy, pwede pa namang humabol yung mga gusto pang maghain ng impeachment complaint laban nga kay Pangulong Marcos. Pero oras na ma-refer ito sa Committee on Justice, deemed initiated na ang impeachment. Isang impeachment complaint lang po kasi yung pwedeng umusad laban sa isang opisyal at sa loob ng 1 taon nga yan. Yan yung tinatawag na 1-year bar rule alinsunod nga sa konstitusyon. Kung marami po yung mula sa iba-ibang grupo yung maghahain ng reklamo na na-refer nga sa Committee on Justice, doon titignan kung sufficient in form and substance yung mga reklamo at doon i-consolidate. Kung lumusot ito sa komite, saka naman ito tatalakayin sa plenaryo at pagbobotohan. Kakailanganin ng 1/3 na boto ng mga kongresista para ma-endorso o ma-transmit ito sa Senado. At bukas nga, Jiggy, bukas ng umaga, kinumpirma nga ng Makabayan Bloc na mag-endorso sila ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay mula doon sa grupong Bagong Alyansang Makabayan o Grupong Bayan. Mga mambabatas po mula sa Makabayan Bloc yung maghahain yan bukas 10 a.m. dito sa Kamara. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez. Ano bang reaction natin doon, no? Ako, honestly, hindi ko na alam kung uusad ba yung impeachment complaint ni BBM. Kasi yung unang nag-file ng impeachment complaint, alam na natin yun. Basura talaga yun. Itong impeachment complaint naman dito sa mga aklaan, mga akbayan. Di ko lang alam kung ito mga taong ito ay seryoso sila sa kanilang pag-file. I don't want to I don't want to enter into the trap, no? Kung papaniwalaan ko ba yan kasi po we all know, no, na kapag ma-impeach si BBM, ang unang
maligaya dyan ay yung mga DDS. O bakit naman gawin yan ng mga aklaan? At alam naman natin na itong mga aklaan na ito, kung kayo kung nakasubaybay kayo sa history dyan sa House of Representatives, kung maalala po ninyo, 2025 or early 2025 or late 2024, nakalimutan ko lang kung maalala po natin, sina Franz Castro, at iba pang mga kasamahan ni Franz Castro, in-invite yan ni Martin Romualdez. May picture pa nga, di ba? Kung maalala ninyo. Kaibigan yan sila. Sip-sip yan lang mga aklaan. So nagdududa ako. Yung nag-file ng impeachment complaint na natuklasan ni Congressman Paulo Pulong Duterte na yun rin ang abogado na nag-file ng disbarment kay Glenn Chong dahil sinabi ni Glenn Chong na sasampalin niya itong si First Lady Liza Araneta Marcos. Ang tanong, itong lawyer na ito, bakit niya kinampihan si First Lady Liza Araneta Marcos? So meaning to say, yung disbarment na pinata o yung disbarment na yan na final ng lawyer na yan, duda ako dyan, inutusan yan ni kampo ng mga, duda this is my own opinion, my analysis. Duda ko dyan na inutusan yan ng kampo ni BBM or ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kasi usap-usapan na itong si First Lady Liza Araneta Marcos, under niya itong kanyang asawa. At siya ang nagkokontrol sa Malacanang. At pwede niyang gawin na ipadisbar itong si Glenn Chong by mag-utos lang siya ng lawyer. At yan yung lawyer ngayon na nag-file ng impeachment complaint laban kay BBM para guluhin ang procedure ng impeachment. Kasi tinitingnan po ni Congressman Irice na yung impeachment na yan na final, walang laman, walang substance. Obviously, mabasura talaga pagdating doon sa Kamara. Ngayon, meron po tayong tinatawag na sa isang taon, kaisa lang po mag-file ng impeachment complaint. Bakit ngayon, ginugulo naman itong mga akbayan, itong mga aklaan na ito? Magfa-file rin sila ng impeachment. Wala na. Sa Supreme Court, mapareho ito sa impeachment ni VP Sara noong 2025 na mabasura rin. Kasi sa katangahan nila, file sila ng impeachment complaint, ang daming nagfa-file, hindi nila alam na dapat isa lang ang mag-file ng impeachment sa isang taon. Ngayon, finaila na doon ng lawyer na duda natin kasabwat ni F. Eliza, tapos nag-file rin ang aklaan, wala na. Basura na. Papunta na ito sa basura ang impeachment ni BBM. Kaya ako, sa totoo lang, wala na akong gana dyan. Okay? What do I mean wala na akong gana? Hindi na ako mag-e-expect na merong mangyaring impeachment impeachment trial laban kay BBM ngayong taong 2026. Okay? Pass na lang tayo dyan sa 2026 na yan. Kaya nga sabi ko, ang galing rin itong mga bangag na ito. Magaling si BBM. Bangag talaga. Kaya ako, sa totoo lang, no, alam ko, maraming malulungkot dito na mga audience ko dito sa Donmar TV na ako po'y umaasa na lang sa 2028 na maging presidente si VP Sara. Kasi sure ako dyan eh. Sure ako dyan na mananalo yan. Ang sa akin lang, kapag merong impeachment sa 2026 laban kay VP Sara, okay, let's get it on para mapahiya sila. Kasi ako, I have a full trust ni VP Sara na mapahiya sila sa mga depensa ni VP Sara.
Mm. So, yun po ano sa palagay ninyo? Mag-comment kayo dyan dito sa topic na to, okay? Punta naman tayo dito kay Trililing, no? Nag-double time na si Trililing, oh. Kasi po, ah, kung maalala nyo, ang kanyang latest na sinabi ay dapat raw magkaisa na ang mga makakaliwa, dilawan, mga loyalista para labanan itong mga Duterte. Kasi nakikita kasi nila sa mga surveys na si VP Sara always number one. At hindi lang siguro sa survey, makikita nila sa mga videos na kapag meron ang presensya ni VP Sara sa isang lugar, talagang nagkakagulo talaga yung mga taong bayan, no? So heto ngayon, nag-file ng impeachment complaint headed by Trililing, itong grupong ang tawag nila sa kanilang sarili ay yung ano yun? Silent majority. Ay nako, ang kakapal ng mga mukha. Ito, pakinggan ninyo gaano ka ano, kasinungaling itong si Trillanes dito sa kanyang pinagsasabi laban kay BP Sara. Ang primary reason kung bakit popular pa rin siya ay dahil hindi kilalang lubusan ng mga Pilipino yung tunay na pagkatao ni Sara Duterte. Sabi niya, ang taong bayan raw, hindi raw kilala si BP Sara. Ang tunay na pagkatao. Ikaw siguro. Kami kilala namin eh. Nakikita namin, Trillanes, ang kabutihan, ang katalinuhan, ang kabrightan, ang kung ano ang ginawa nila sa Davao City. Nagresulta. Maganda po ang resulta. Ikaw lang ang ayaw. Sa totoo lang. So, wag mong i-brainwash ang taong bayan. Okay? Trillanes, hindi kami mauutos sa mga pinagsasabi mo dyan. Dahil talagang binabaha nila ng fake news at mga trolls nila yung social media na naging pangunahing source. So, Trillanes, dapat sinabi mo, anong fake news na pinagsasabi mo? What certain events? What? Where? When? How? Ganon. Hindi yung, kasi hindi alam ng taong bayan, fake news yung mga balita nila tungkol kay BP Sara. That's a general accusation. Sabihin mo, when? Where? What issue? How? How did it happen? Ganon. Yung accurate. Kaya hindi ka pinapaniwalaan ng taong bayan kasi walang substance ang mga pinagsasabi mo, kagaya ng mukha mo na parang walang klaro. Okay? So, nonsense yung mga pinagsasabi mo sa media. No, tingnan niyo yung mga mukha ng mga media diyan, no. Halos sabi nila, totoo pa ba itong mga pinagsasabi nitong aso na ito? Ng impormasyon ng mga kababayan natin. At ito nga, isang paraan ito na para ma-expose yung iba't ibang insidente ng pangungurakot at iba pang anomalya na ginawa ni Sara. At hopefully, mamula sila. At dagdag ko lang na kahit relatively more popular siya, but compared nung unang walang mga ganitong lumabas na anomalya, ay di hamak na bumaba na rin ang kanyang mga numero. Ibig sabihin nun, talagang maraming namumulat. At papatuloy namin yung Bumaba raw ang numero ni BP Sara, marami raw namumulat. Taga saang planeta ka, Trillanes? Anong survey ang nakita mo? Mukha yatang hindi tayo pareha ng planeta, Trillanes. Di ba? Kahit anong sabihin mo dyan, walang maniniwala sa iyo. Talo ka nga dyan sa sarili mong city. Di ba? Paano ba yan, Trillanes? Wala ka. Ano ka? Tawag dyan? Clown ka. You're a joke, Trillanes, sa totoo lang.
every time makita ka ng taong bayan, you are a joke. Pagmumulat sa mga kababayan natin. Hindi ito biro na aligasyon lang. Pag nag-file ka ng complaint, ibig sabihin nun, solid yung mga ebidensyang binibigay mo. Hindi lang itong gagawa ka ng isang link sa social media, mag-aakusa, kagaya ng ginagawa nila sa amin. Ito, kaso talaga. At sana, marami nang mamulat mo rin. Nang tanong ko sa iyo, Trillanes, ilang file ka na, ilang mga kaso na ba at final mo sa mga Duterte? Di ba? Ang dami na. Ang tanong, ni isa may umusad ba? Ni isa may umusad ba? May nagtagumpay ba? Naging guilty ba ang mga Duterte sa mga pinag-file mo? Wala. Di ba? So, same na pa rin yan. Yang i-final nyo ngayon, basura pa rin yan. Ibig sabihin, itong justice system natin, itong judicial system natin, nauumay na rin sa mga pinanggagawa ninyo. Okay? Ayaw na nila yung mga pamumulitika ninyo. Sa totoo lang. Okay? So, yan po ang official statement ni Trililing sa bago nilang final na malversation, anong tawag doon? Graft charges at plunder kay BP Sara. Nakakaumay na kasi nung isang buwan rin yung si Father Manyak at doon si Shelo Magno, nag-file rin sila. The same dito. Okay? Ewan ko na lang kung papaniwalaan pa ba sila ng korte at sa taong bayan. Okay? So, sa nakikita nyong mga negative na topic natin ngayon sa mga balita ngayon, punta naman tayo sa positive. Okay? Ano ang latest update patungkol kay former President Duterte sa pagbisita po ni VP Sara sa loob ng detention ni Tatay Digong sa Hague sa ICC. Okay? Panoorin po natin ito at pakinggan natin si VP Sara. Maraming salamat sa pagpunta ninyo dito sa Duterte Street at pagpapakita na suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanina nagtanong siya kung meron pa ba daw mga Pilipino sa labas at sabi ko, oo meron, may nakasabay ako sa bus, 2. At sabi ko meron pa mga nag-aantay na kanina, maaga dumating. Sabi ko, mami, paglabas ko, sigurado madami na yan doon sa kampo natin. Kampo no? How is he in general, ma'am? Okay siya today. Pleasant. Ang discussion namin was yung mga nawawalang taga Davao City kasi merong sumakay ng bangka, 15 individuals, tapos na-disgrasya ata yung bangka nila. So hanggang ngayon hinahanap sila. Isa pa lang yung nakita na sabi sa balita, nakuha siya sa Balut Island. And yung iba hinahanap pa. So yun yung discussion namin ni PRD kanina kasi yung isa doon ay kaibigan ko, isang abogado doon. Matagal ko na siyang kaibigan, tumulong pa siya sa akin nung mayor ako, unang term ko as mayor. At yung isa naman, anak ng matalik na kaibigan ng nanay ko. So medyo malungkot ang Davao City ngayon dahil madami yung missing and syempre yung mga pamilya nila nalulungkot, nag-aalala, natatakot. Kaya yun yung pinag-usapan namin ni PRD kanina. Alam ba ni PRD, ma'am, na ang Davao City reached within the top 10
richest cities in the entire Philippines. Hindi ko nabanggit yan. How do you feel as a Davaoeña, ma'am? I'm happy na masaya ako. Anong number na sila ngayon? I think number 8 or 7. Oo. Kasi nung time ko, number 8 yon. I So, think 6. hopefully- I'm not sure with the numbers, ma'am. I stepped down as mayor. Number 8 ang Davao City sa top 10 richest cities in the Philippines. And number 4 kami sa most competitive city. And I'm happy na nandun pa rin kami. And masaya din ako dahil nagtutulungan pa rin yung mga Davaoeños sa para sa kapayapaan at kaunlaran ng Davao City. Maraming salamat, VP. Thank you. At saka maraming salamat sa inyong lahat. Happy New Year to everyone. I wish you success, good health, and happiness, and of course, prosperity in the year 2026. Thank you, VP. Okay, so ayan po ang good news ng VP natin na nag-greet ng Happy New Year. At kahit good news, meron pa ring bad news patungkol po sa Davao na meron pong na-aksidente doon. So ipag-pray na lang natin yung mga na still na hahanapin ng mga tao doon, okay? So ayan, no? Ang ganda-ganda ng ating Vice President at hindi na po tayo makapag-antay ng 2028 na maging presidente na po si VP Sara. At muli tayong makatikim ng isang leader na talagang tutulong sa atin taong bayan. Okay? We are hoping na mangyari na ito sa sobrang daming korupsyong nangyari ngayon sa bansang Pilipinas. Walang ibang leader ang makagawa ng solusyon dito kundi ang mga Duterte. Okay? So guys, mag-comment po tayo. Anong masasabi nyo? No? If gusto nyong maglatag sa inyong mga opinion patungkol po sa mga topics natin na itinalakay at babasahin natin yan. Lahat-lahat ang inyong opinion kasi may nakukuha po tayong mga idea sa mga audience natin sa Donmar TV. Okay? At don't forget to like and share this video. Okay? Para aabot ito sa malawak na audience. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, subscribe na po kayo. Libre lang ang mag-subscribe. Updated pa kayo sa mga trending na balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.